Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ako para maghatid ng isang kwentong marahil ay naibaon na sa limot ng ating makabagong panahon. Gabi-gabi, milyon-milyong tao sa buong mundo ang natutulog ng mahimbing, pero paano kung ang simpleng pagtulog ay maging daan patungo sa isang nakakatakot at nakamamatay na karanasan? Marahil narinig mo na ang salitang bangungot. Sa medisina, ito ay kilala bilang Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Pero sa mga kwentong bayan ng Pilipinas, lalo na sa rehiyon ng Ilocos, may isang nilalang na sinisisi sa likod nito, ang batibat. Ano nga ba ang batibat at bakit ito kinatatakutan? Halina't tuklasin natin ang misteryo sa likod ng bangungot. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Salamat nga pala sa walang sawang pagtangkilik. Please click the like, share, and subscribe button para sa mas maraming kwento. Ang batibat, o kung minsan ay tinatawag ding bangungot, ay isang mapaghiganting espiritu mula sa mitolohiya ng mga Ilocano. Inilalarawan ito bilang isang malaki, matanda, at matabang babae na naninirahan sa mga puno. Hindi ito isang espiritu na basta-basta lang nananakot. Sinasabing may kakayahan itong magdulot ng kamatayan. Ayon sa alamat, ang mga batibat ay orihinal na mga diwata o espiritu ng gubat na nananahan sa malalaki at matatandang puno. Ang kanilang tahanan ay sagrado at hindi dapat ginagalaw. Ang problema ay nagsisimula kapag ang puno na tinitirhan ng isang batibat ay pinuputol at ginagawang materyales para sa bahay, partikular na bilang haligi o poste. Kapag nangyari ito, sumasama ang batibat sa kahoy at nagiging bahagi na rin ng bahay. Doon, naghihintay ito ng pagkakataong makapaghiganti sa mga taong gumambala sa kanyang kapayapaan. Ang kanyang paraan ng paghihiganti ay kakaiba at nakakakilabot. Kapag ang isang tao ay natutulog sa silid kung saan naroroon ang haliging pinamamahayan ng batibat, nagpapakita ito sa panaginip ng biktima. Ngunit hindi lang ito ordinaryong panaginip. Bigla na lang ang batibat ay uupo sa dibdib ng natutulog na tao. Dahil sa kanyang sobrang bigat, nahihirapan huminga ang biktima na nagreresulta sa pagkasuffocate o pagkasakal hanggang sa mamatay. Ito ang pinaniniwalaang pinagmulan ng bangungot. Ang karanasan ay madalas inilalarawan bilang sleep paralysis. Maraming tao ang nakaranas na nito, yung pakiramdam na gising ang iyong diwa pero hindi mo maigalaw ang iyong katawan. Nakikita mo ang paligid mo, naririnig mo ang lahat, pero para kang bilanggo sa sarili mong bangkay. Sa sitwasyon ng batibat, mas malala pa ito. Hindi ka lang paralisado, kundi nararamdaman mo rin ang isang mabigat na presensya na dumadagan sa iyo, unti-unting kinukuha ang iyong hininga. At ang pinakamasaklap, wala kang magawa kundi hintayin ang iyong katapusan. May mga paraan daw para makaiwas sa atake ng batibat. Sabi ng mga matatanda, para labanan ito, dapat mong subukang igalaw ang iyong hinlalaki sa paa. Kapag nagawa mo ito, magigising ka raw mula sa bangungot. Ang isa pang paraan ay ang kagatin ang iyong sariling hinlalaki sa kamay. Ang sakit na mararamdaman mo ay sapat na raw para magising ka at makatakas sa kamatayan. Simple lang pakinggan, pero isipin mo ang hirap na gawin ito habang ikaw ay paralisado at pinipigilan huminga. Ang paniniwala sa batibat ay nagpapakita kung gaano kalalim ang respeto ng ating mga ninuno sa kalikasan. Ang pagputol ng puno ng walang pahintulot ay hindi lang simpleng pagwasak sa kapaligiran. Ito ay paggambala sa tahanan ng mga espiritu. Ang kwento ng batibat ay nagsisilbing babala na dapat igalang ang bawat puno, bawat halaman, at bawat anyo ng buhay sa ating paligid. Ito ay isang paalala na ang lahat ng ating ginagawa sa kalikasan ay may katumbas na epekto. Sa modernong panahon, ang bangungot ay mayroon ng mga siyentipikong paliwanag. Karaniwan itong iniuugnay sa acute pancreatitis, Brugada syndrome, o iba pang kondisyon sa puso. Madalas itong nangyayari sa mga lalaking Asyano. Ang pagkain ng marami bago matulog, lalo na ng mga pagkaing mayaman sa carbohydrates, ay itinuturing ding isang trigger. Habang ang siyensya ay nagbibigay ng mga medikal na dahilan,
Ang alamat ng Batibat ay patuloy na nabubuhay sa ating kultura. Ito ay nagbibigay ng mukha sa isang misteryosong phenomenon na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin ng marami. Ang Batibat ay higit pa sa isang simpleng kwentong katatakutan. Ito ay isang salamin ng ating kultura, paniniwala at ugnayan sa kalikasan. Ipinapaalala nito sa atin na may mga puwersang hindi natin kontrolado at may mga misteryong mahirap ipaliwanag. Sa bawat puno na ating nakikita sa bawat gabing tayo'y natutulog, ang alamat ng Batibat ay nananatiling isang babala na mag-ingat. Dahil baka sa susunod na pagpikit mo ng iyong mga mata, hindi na lang isang masamang panaginip ang iyong maranasan, kundi ang mabigat na presensya ng Batibat sa iyong dibdib. Kaya sa susunod na makakaramdam ka ng bigat sa iyong dibdib habang natutulog, alalahanin mo ang kwento ng Batibat. Subukan mong igalaw ang iyong daliri. At higit sa lahat, magbigay galang sa kalikasan. Sino ba ang nakakaalam? Baka ang simpleng paggalang na iyon ang siyang magligtas sa iyo mula sa isang nakamamatay na bangungot. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay natin sa mundo ng mitolohiyang Pilipino, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video. At samahan nyo na rin po akong manalangin na iligtas ang Pilipinas laban sa mga malalakas na bagyo. Mayroon ba kayong sariling kwento tungkol sa bangungot o sa Batibat? Ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, matulog ng may pag-iingat. Hanggang sa muli,